Hello po, good morning sa ating lahat mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Guys, nandito po tayo ngayon sa channel ni Madam Rax at welcome po. Mayroon po tayo ngayong i-share na mga magagandang tips, kaya tapusin niyo ito hanggang matapos ang video. At sa mga baguhan lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share nyo guys kung nagustuhan nyo itong ating channel para makatulong tayo sa ating mga kababayan nang gusto magkaroon ng hanap buhay or negosyo para naman tayo ay uunlad, lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW na naghahanap ng mapagsimulang negosyo. Ito na po ang ating pagkakataon, ang ating lechon manok business. Guys, meron lang tayong videos na ipapalabas, and then habang ito'y nagro-roll, meron lang akong i-share sa inyo kung ano ang mga napakita natin sa video. Ito po ay especially talaga sa mga nagsisimula lang, sa mga partners natin o hindi, yung mga nag-do-it-yourself lang. Panoorin niyo ito guys kasi malaking tulong ito. Ito yung griller natin na indoor. So kung mapansin nyo, lalo na sa ating mga partners, yung griller natin is indoor lang. So ito po yung nire-recommend natin na sa mga magsisimula na mas maganda mag-start kayo ng maganda or tama para yung business natin ay tuloy-tuloy mapagsimulan ng maganda rin. So itong business natin ay indoor kasi gamit natin para maganda ang dating ng ating business. Ang ating griller ay inilagay natin sa loob ng ating store at yan, in-enclose natin ng salamin. So makita nyo yan, ang harapan nating tindahan. Ito isa lamang sa ating store guys na gusto kong gagayahin nyo kasi alam ko, lalo na sa mga nagsimula lang, gusto magtitipid. So alam nyo, itong ating store na ito ay nung bagyo ay sirang-sira talaga ito. So dahan-dahan natin itong binabangon at gumagamit lang tayo ng mga slightly medyo mas mura para makatipid tayo. Pero yung structure nito ay gumamit na ako ng mga steel, may mga tubo at angle bar. Pero yung mga sa palibot natin ay tinitipid natin kasi nagre-renta lang tayo dito eh. So para makatipid tayo, kasi di natin alam yung may-ari ng lupa, anytime kukunin nila. Kasi dito, itong pwesto na ito ay wala po kaming kontrata, open po. Pero so far, ang ganda naman ng relasyon namin sa ating mga sa ating pinagre-rentahan. Yan guys, pakita ko sa inyo yung chimney. So yung chimney dapat ay malaki. Kung anong kalaki ang inyong griller, side by side, one roller yan dapat kalaki ng griller. So parang nakatalukbong siya para yung usok lahat galing dyan ay didiretso na sa taas. Di na kailangan natin ng tawag nito yung exhaust fan kasi iyon ang cause ng sunog. And then take note also, itong griller natin ay 1 feet distance galing sa magkagiliran kasi salamin yan eh. Sa buong palibot yan ay salamin. Ordinary glass lang yan, 1/4 ordinary glass. At mapansin nyo, yung glass natin ay hinati-hati natin. So may rason yan kung bakit hinati-hati natin para hindi mabasag, hindi madaling mabasag. Although malayo pa rin siya kasi umabot na yung 1 feet or 12 inches galing din sa salamin. Hinati pa rin natin para lalong tatagal at tatagal. Hindi na mababasag. Ito rin. Yan, sino yan? Si Pudadi. Yan guys, so yung mapansin nyo yung mga luma pa natin, yung mga dumadaan dito sa ating pwesto, matagal-tagal rin natin hindi na hindi na nalagyan ng signage kasi dami natin ginagawa. Nauuna pa nga yung mga partners natin na ginawa natin ng pwesto, mga signage. Pero anyway, since matagal na rin tayo, yun muna yung maliit na kita nyo dito sa gilid. Yung back to back, yun ang for the meantime nilagay ko. At ngayon, nilalagyan natin ng malaking signage.
So, ito guys, so tingnan nyo, hindi naman itong tingnan ganda salamin, no? Ang ganda tingnan na, si harapan puro na salamin eh. So, simple lang naman. Actually, yung salamin ay hindi naman gaanong mahal. Katulad nito, mga 4 feet yung harapan, 6 feet. Nasa 2,000, 3,000 lang yun, at 1/4 glass lang yun kasi para alam naman natin na kaya yan eh. Hindi naman mababasag yan agad-agad or ilang kahit basta hindi lang siya mainit. Guys, there's a subok boy. Subok boy, guys. Subok boy. Ayun guys, si Boy Subok guys, Subok Boy. Kung gusto nyo makaalam kung paano gagawin yung signage, yung chimney, yan. Panoorin nyo ang channel ni Subok Boys guys. Aking yan, aking right hand ko yan. Siya yung gumagawa sa ating mga tindahan. Okay no, so ayan, so may mapansin nyo, yung signage natin ay napakalaki na. Previously kasi bago nasira yan ay 4 feet lang yon, pero kasi matagal na yung ilang taon na yon. So 4 feet lang tayo noon, pero habang patagal, parang mas maganda talaga yung malaki. So dito na ngayon, standard natin size, yung height ng ating signage ay umabot na ng 5 feet. At buong harapan ng ating tindahan ay kina-cover natin, tingnan nyo. Ito sa sa hapon na almost 6 o'clock. At yung tingnan nyo yung ilaw doon, no? So 4 na ilaw yun, bali lahat-lahat ay 10 plus 8 feet. So 28 feet yan. So mayroon tayong nilagay na ilaw na apat na tag yan eh, 40 watts na T5, yung maliliit na fluorescent lang, yung LED na rin yan eh. Warm white ang gagamitin nyo. Warm white pag doon sa labas ng signage. Distansya rin na ng 1 feet galing sa signage. Yan ang natin nilagay. Mas makamura pa rin tayo din guys. At yung ating ilaw naman doon sa loob na gagamitin natin ay warm white. Itong sa labas ay daylight pala. Daylight ang kulay, yung white. Tapos yung sa loob, warm white. Kasi parang siya eh, warm. Kasi may mukhang dilaw ang kulay. Pero gagawin kayo ng LED. Mas maganda kung paramihan nyo kasi dito sa harapan, dagdagan ko pa ng ilaw para lalong maliwanag sa gabi. So yung kulay niyan ay warm white para mas mas dimmer ng konti, and then mas yung lahat ng mga katulad niya ng manok natin ay lalong gumaganda yung kulay pag warm white ang gagamitin nyo, yung may pagka kunting yellowish, no? So yan ang tips ko sa inyo ngayon kasi ang dami talagang gumagawa ngayon guys ng griller, lechonan. And then talagang sa mga partners ko nga kasi yung karamihan nating partners natin guys nasa ibang bansa. So pinaano lang nila sa kanilang asawa, pinapagawa. Ngayon nakaproblema doon kasi yung mga panday nga ayaw makinig sa payo ng may-ari. Gusto sila yung masunod, hindi naman nasunod yung tama, mali naman ng pagkagawa, no? So sa mga bagong nagsimula lang ng business ng lechon manok, pakita nyo ito sa ating mga panday. Kung halimbawa mayroon kayong ipapagawa, pakita nyo lang ito, pasunod nyo ito. Mayroon tayo, the whole video dito mayroon tayo eh. Nakita nyo naman kanina yung chimney, kung paano yung distansya. Yung distansya nating chimney is from the flooring talaga hanggang doon sa level ng base sa ibabaw ng griller. That is 6 feet. So kasi yung griller natin is 5 feet. So that's only one roller above sa ating griller, ang ating simula ng chimney, yung base ng chimney. And then dapat yung laki ng opening ng chimney ay 1 feet round, all around sa griller. So kung griller natin ay 2x4, dapat yung natin, yung chimney ay 4x6. So paikot, palakihan natin tag 1 roller paikot yung griller para yung usok tuloy-tuloy na lalabas doon. Then kalaki ng butas natin? 40 cm by 60 cm. Katulad niyan, no? So pinalampas pa rin natin sa bubong. Katulad nun, kita nyo doon sa taas. Si Subok Boy yan guys. So almost 5 feet from the roof ang tayo ng ating tubo ng chimney.
And then, yung sa ibabaw sa chimney, dapat distansya rin. Sa atip mismo ng chimney, dapat distansyahan din yun ng 1 roller para yung usok, pag abot sa taas, labas agad. And then, mayroon kayong, yung, siguro nyo lang na yung ulan ay hindi papasok sa gilid. So, lagyan nyo rin ng 1 feet clearance sa paikot doon sa butas ng chimney or sa tube ng chimney. 1 feet. So, kung 4 feet yan, 24 by 30, so, allowance yan. So, magiging yan, plus, magkabilaan, plus 12 inches or 1 feet paikot para yung ng ulan ay hindi papasok. And then, yung height niya, distansya yung chimney doon sa ibabaw ay 1 roller yan or 12 inches. Para yung usok pag abot sa taas, lalayas agad, hindi na yan babalik, tuloy-tuloy yan. At then, pag malaki kasi yung allowance doon sa taas, yung lamig ng hangin or atmosphere, hinihigop yung usok. Kasi alam naman natin, yung usok ay pataas talaga yun. Okay. So, dito ngayon, so medyo na busy na si Dong Kicks. Yan guys, yung matagalan natin na tendero ang yan. Mabilis na yan lahat tuhog. Kita niyo naman sa video natin, previous videos pa natin, yung mga una pa. Nandito na yan siya. So ito talaga rin ang pinaka mas mabilis magbenta ng ating lechon. Ayan guys, titingnan nyo. Chop. So, mga wala pang alam nga po sa chop. So, chopping ganyan lang. So yung natin, lalagyan. Bowl yan, tapos nilagyan na ng tiny, and then lagyan nyo ng yung foil bago nyo yan balutin. Tapos isarado nyo, dagdag nyo pa ng isang plastic. Ayan, so kumuha siya ng yung sauce. Ayan. Okay, no? So I hope mayroon kayo nadagdag ito. Yun guys, tingnan nyo yung griller. So from flooring, yan, 6 feet yan. Then paikot yan sa griller natin ay galing sa salamin ay 12 inches or 1 roller. Yung distansya sa salamin. Paikot nyo yung distansya para hindi madaling mabasag, no? And then sa harapan niya mayroong ilaw. Kahit ilang ilaw mas maganda. Mayroon tayong warm wet na bulb, and then mayroon din tayong yung floodlight, yung parang pin light na naka-focus doon sa manok para magandang tingnan din ang ating display ng ating manok. Lalong gumaganda ang kulay. Pero alam naman natin sa mga partners natin, 'di ba? Yung manok natin ay ang ganda talagang kulay pagkaluto na. At wala nang tayong pinapahid guys, no? So yung pinapahid kasi yun ang cause ng magiging yung kulay ng ating manok ay parang walang kabuhay kasi pinapahid nyo sa labas. So, ito sa atin, yung nagpakulay niya ang ating injectable solution. So wala na tayong nilagay niyan after tinutuhog na hanggang maluto. Wala na tayong pinapahid kahit ano-ano ba. Ang lasta niya at ang kulay niya ay yun na ang nagbigay ng pagandahan ng ating lechon manok. At congratulations pala guys sa opening ni Kalami Lechon House dyan sa Dumaguete City. Opening kahapon May 28, 2022 kay Sir Maiko at Ma'am Leia. Congratulations po sa inyo sir sa inyong bagong bukas na Lechon House. Puntahan nyo guys at atakihin nyo yan. Napakasarap ng lechon dyan sa Kalami Lechon House, Dumaguete City. Congratulations po ulit sa inyo sir. At maraming salamat sa pag-join sa team ng Food Daddy TV. Okay. I hope mayroon kayong nakuhang magandang tips ngayon guys. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa channel ni Madam Rax kasi dito niyo malalaman lahat ang mga technique na ipapalabas natin sa ating business. Dito sa channel ni Madam Rax nyo yan matutunan, like mga pagtuhog, pagluto at lahat ng mga technical about sa ating business. Dito ko yun ipapalabas sa channel ni Madam Rax. Okay, so sa mga baguhan lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-like,
subscribe nyo guys yung Madam Rax para every time meron tayong bagong videos na nakakatulong sa ating lechon manok business. Automatic meron na kayong kopya sa videos sa channel ni Madam Rax. Okay, maraming salamat po ulit at bye bye.